again, yung topic today is connecting the dots and ways in getting audience for your campaign. So, this will be our topic today. Interrupted daw. Just a recap lang ng mga previous training kung first time mong mapanood tong video na to. So, these are the trainings na napagdaanan natin so far. So, kung first time mong mapanood tong video na to, well, you missed a lot of training already. Kasi again, this training is created for beginners or sa mga non-techie at willing talagang matuto at willing gawin ang lahat para pag-aralin itong strategy na to. Kasi kahit ako din, I started from zero background, I started from scratch, and I learned it the hard way. Okay, so, yun nga, as a sign of gratitude, I'm sharing this training series para tulungan ka na malaman mo lang yung mga information na kailangan mo to start your online marketing campaign as soon as possible na hindi ka ma-information overload or para hindi ka ma-overwhelm agad. Kasi yun yung main problems ng mga marketers ngayon na hindi nila alam kung saan magsimula, anong gagawin, ano yung mga step-by-step process, kung bakit nila kailangan gawin yung mga bagay na yun. So, ito yung mga episode. And actually, I posted it sa Facebook group page ko para magkaroon ka ng overview about the lessons or the trainings that we have sa Online Marketing Made Easy for Pinoy na training series. Okay? So, yan siya. Yan. Announcement, replays of the previous episode can be viewed inside the closed group page with materials, resources, and recommended tools for beginners. So, ito yan siya, oh. Online marketing, yan. May lalaman mo naman na sa akin yung Facebook group page na yan if you see my face. Okay? So, ina-add ko lang dito mga seryosong mga tao na gusto talaga malaman yung online marketing from scratch. So, nandyan yung mga link at even yung mga resources under files. At yung iba, yung iba nandito, yung mga additional na mga videos na pinost ko exclusive for the members of this group only. Okay? So, yan. Kung hindi ka pa member dyan, mag-comment ka below or i-PM mo para ma-add kita. So, for now, free yung membership. So, closed group yan siya. Alright? Pa ba? Ito, even though matatapos pala yung training natin na to, okay, we will be conducting more bonus episodes that can help you strengthen your online marketing skills. So, feel free to share this video and comment yes below to get free access kung hindi ka pa member ng secret or ng closed group page ko na yun. Okay, bibigyan kita ng access. Alright? So, let's start the training. So, bakit kailangan mo magstay? Kailangan mo magstay because ito yung mga matutunan mo sa training today. So, you will learn the two types of getting audience at you will learn the controlled versus uncontrolled ways of getting audience. At you will get the free cheat sheet of this training or yung PDF file. At you will learn how to get the 2 bonus video training later on na isi-share ko sa iyo. Okay? So, eto, bakit kailangan natin kumuha ng mga audience or ito kasi, getting audience is also means getting traffic to your website in online marketing terminology. So, napakahalaga ang pagkuha ng audience or tinatawag na traffic, okay, traffic sa online marketing terminology sa ginawa natin na lead capture page kasi yun yung magbibigay sa atin ng resulta. Alright? So, yan. Example, ito. Papakita ko sa iyo kung bakit mahalaga siya. Example, ito. Example lang to if you're offering a food cart, okay, if you're offering a food cart, you know that your product is good, you know that your business is good, alam mo na yung binebenta mo, yung pinaka the best na product of all, that you are 101%
sure na makaya mong ma-convince or ma-persuade yung mga prospects mo na event na bumili ng product mo. Okay? But, kung yung food cart business mo or kung yung business mo is ilagay mo dun sa place na walang tao, na walang makakitang audience, kumbaga walang mga mata, walang makakita, then definitely your business will fail. Okay? Kasi ang kailangan natin sa ginagawa nating promotion is mga prospect na magkiklik, prospect na magsasubscribe, prospect na magbibigay ng email, at most of all, prospect na maging customer natin. Okay? So, gaya yung sinabi ko before, na importante na may mga tao na makakita sa ginagawa mong business or ginagawa mong promotion. So, importante na mag-build ka ng audience, engage mo sila para later on, you will convert them into sales. Okay? Kasi kung may benta ka, may kita ka, meaning profitable yung business mo. Okay? Meaning, kumikita ka. Kasi kung hindi ka kumikita, then malamang sa malamang magsasara yung business mo kasi wala kang return on investment or wala kang income na iikot or income na gagamitin mo para i-reinvest sa ginagawa mong business. Okay? Kasi, again, sa ginagawa nating business ngayon, importante talaga na magkaroon tayo ng income. Okay? So, yan siya. So, ito yung parati kong nire-remind din sa mga members namin, members ng team ko, which is One Dream Team, na you needed to put your business in places kung saan maraming tao. Okay? Na nadadaanan ng mga tao, or nakikita talaga ng mga tao, kasi yun yung magbibigay sa iyo ng profit. Yun yung magbibigay sa iyo ng benta. Okay? Kaya, gaya ng sinasabi namin parati na i-promote mo yung business mo hanggang sa may mga tao na magkiklik, magsasubscribe, at mapapanood yung sales video or training series na ino-offer mo. So, yan siya. You need to put your business in places kung saan maraming tao. Okay, same concept with online marketing. You need to put your business to places with a lot of people to have a profitable online business. So, parehas lang ng concept yan kasi basta mag-business ka, importante talaga na may tao na bumili para kumita ka at may income ka. Okay? So, yan siya. Ito, balikan natin yung big picture ng online marketing. Okay? So, pinakita ko na to sa inyo before sa mga previous episodes ng paulit-ulit, and I hope na na-master nyo na tong image na to or yung process na to. Wait lang. Yan siya guys. Yung prospect mo, nakita yung offer mo sa social media. Okay? Kinlik nila yung link na nilagay mo, then nakita nila yung lead capture page na ginawa mo. Okay? So, yan siya. Yan yung flow. Lead capture na ginawa mo. So, when they provided their email address, mapupunta sa tinatawag na email host. Okay? At the same time, makikita nila yung thank you page kung saan may offer mo. Alright? At yung email host mo, you can also send your offer. So, ganyan umiikot yung online marketing. At ito yung kailangan natin na tandaan kasi ito nun talaga yung process ng online marketing na kailangan mong isipin, or ito yung pinaka-foundation. So, once na maintindihan mo yung foundation ng online marketing, then it's really very easy for you na parang mag-improvise ng sarili mong strategy, parang ganun. Pero ganun din yung concept niya. Okay? So, mainly, yung online marketing is to build your list, build your prospects, at then i-follow up sila to show them your offer. So, ganun lang. Okay? So, ito siya. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung part na dito sa gitna ng prospect at bago nila makita yung lead capture page mo, which is getting traffic or getting audience sa ginawa mong capture page. Kasi again, kung walang taong mag-click, okay, walang taong makakita ng mga lead capture pages mo, kahit gaano man yan kaganda or ka-effective, then wala ka talagang resulta. So, we needed to consistently get traffic or audience sa kahit anong mga lead capture pages na ginawa mo. Okay? So, yan. Itong pala itong pag-uusapan natin. Okay? Yung sa may dito, bago nila makita yung lead capture page.
Okay? So, yan siya. We need traffic clicks na makita ng lead capture page. So, all your promotions should be directed to your lead capture page for building your list of prospects. Kasi yan yung sa term ng online marketing. Di ba sa offline marketing, ginagawa natin, nililista natin sa papel, tapos sinatawagan isa-isa. Yung nagko-cold calling tayo or nagwo-warm, tawag din warm calling, parang ganon. So, sa online marketing, kailangan na sila yung maglista ng email address nila dun sa ginawa nating lead capture page. Okay? Dapat willingly nilang gawin yon kasi later on, yun yung mga email na ipa-follow up mo, yun yung mga email na bebentahan mo. Okay? So, hindi mo na kailangan natawagan sila kasi you have an email host na magpa-follow up sila, na magbo-broadcast ng email mo sa kanila. So, napagdaanan natin yan sa mga previous na mga episodes. I hope na napanood nyo. Okay? At I hope na naintindihan nyo. Alright? So, ganito yung flow na traffic clicks papunta sa lead capture page. So, kailangan natin magkaroon ng traffic clicks para makita nila yung lead capture page natin ng paulit-ulit para makuha natin yung email address nila para ma-build natin yung list natin. Alright? So, again, traffic or getting audience. So, there are two types of getting traffic or audience sa ginawa mong lead capture page. So, mag-focus tayo sa lead capture page kasi gusto ko talaga na ikaw na nanonood ng video na to is ma-push talaga na mag-build ng list mo. Kasi again, gaya ng sinabi ko dun sa group page natin, that your list is your asset and money is in the list. Okay? So, kung mas marami kang naipon na list, mas malaki yung percentage na maraming bibili sa'yo. Alright? So, eto, free traffic at paid traffic, yung two types of getting traffic or audience papunta sa lead capture page mo. So, pag-uusapan natin yan isa-isa. Okay? So, ano ba yung free traffic na yan? Yung free traffic, which means, by the word itself, libreng way ng pagkuha ng audience na makita ng lead capture page mo or ng website mo. Meaning, wala kang i-spend na kahit anong pera, kahit anong, wala kang ilalabas na kahit anong pera para i-promote or para ipakita yung link mo. Okay? So, paano ba gagawin yung free traffic na yan? So, mga free traffic, examples ng free traffic strategy, yung pagpo-post sa social media account. Diba? Diba minsan, nagpo-post tayo ng, yung tinuro ko sa mga previous episode, na nag-post ka ng picture mo, tapos nilagyan mo ng link papunta sa lead capture page mo. So, yan yung free na strategy kasi wala kang binabayaran dun, di ba? Nagpo-post ka lang sa social media, siguro sa Instagram mo or sa Twitter mo, tapos naglagay ka ng link or even sa YouTube. Pwede sa YouTube, lagyan mo lang ng link papunta sa lead capture page mo para at least may traffic or may audience na pupunta dun. Okay? Kahit papano. Alright? So, pwede ka mag-post sa mga group pages, gaya ng ginagawa ko na itong strategy na to, malaking tulong to sa akin kasi ayun nga nung time na sinubukan ko yung strategy na to na yung mag-post sa group pages, effective talaga siya, okay? So, I was able to get a lot of leads from group pages or a lot of email addresses galing sa group pages na yun. But, make sure na yung group pages na pinopostan mo or yung the group pages that nalalagyan mo ng mga post mo, okay, kung saan ka nagpo-post, make sure na they allow posting any promotion. Okay? Make sure na okay lang sa kanila na mag-post ka ng kahit anong promotion. Alright? Kasi may mga group pages kasi na hindi ina-allow yon. So, importante na even though we're using the free traffic strategy or we are posting for free sa mga group pages na maraming tao. Kasi 'di ba sa group pages minsan may mga 89,000 people or members na mga entrepreneurs din nagbebenta, ganito ganyan, nagmo-market. 'Di ba may maraming tao doon. Pero hindi lahat ng group pages ina-allow na mag-promote ka
May mga group pages na for conversation lang, na question and answer lang, na iba yung ino-offer, parang ganun. So, humanap ka parating ng group pages na kaparehas ng niche mo or kaparehas ng line of business mo, kumbaga. Okay? So, mahalaga yun kasi again, kung gusto mo na i-attract yung mga dream customers mo or yung mga tao na gusto mong maka-work, then look for places kung saan nandun, nag-ipon-ipon yung mga taong yun. Okay? Para hindi mo ma-attract yung mga maling tao. Alright? So, ito din, posting on fan pages. Kasi may ibang fan pages na they allow other people na mag-post doon. Lalo na yung mga fan pages na maraming followers. Okay, but again, you need to be careful on using this strategy kasi again, you need to find those niche or those people or those fan pages na okay lang mag-post. Kasi kung hindi okay, unethical na yon. Okay? So, maraming things to consider kung gagamitin mo yung free traffic strategy. Kasi again, hindi natin basta-basta gagamitin to para lang makapag-send ng traffic or makapagkuha ng audience or leads papunta sa lead capture page natin. Okay? So, posting on forums. Yung mga forums kasi, gaya ng ginagawa ko, 'di ba yung mga forums, nandun yung mga tao na nag-ask ng question. Okay? So, pwede mong gawin is maghanap ka ng forum kung saan nandun yung mga tao na nagtatanong about marketing, kung marketing yung ginagawa mong business, ganun, about prospecting, then you can parang cooperate, pwede kang mag-reply sa mga, mag-respond sa mga questions, and then you can put your link papunta sa lead capture page if you think na yung ino-offer mo ang makakatulong sa kanila. Okay? And then again, you need to be careful in doing this, alright? Para hindi ka maban sa forum. Baka itatag ka nila as spammer. So, ito, by making viral and engaging post or video. Kasi 'di ba lalo na si Facebook kasi mas pinapaboran niya yung mga picture, yung mga video na maraming engagement. 'Di ba napapansin niyo na kahit luma na yung isang video or luma na isang post, basta maraming likes, maraming comment, maraming share, mas pina-prioritize ni Facebook kasi meaning nun mahalaga yung content na yon, parang ganun. So ganun nag-work yung algorithm ng social media, mas ipa-prioritize niya yung mga viral, yung mga engaging na post. Kasi again, doon kumikita din si Facebook, parang ganun. Pag maraming engagement or mga viral post. So, yan. So, ito, may nilagay ako na note na kung gusto mong malaman kung ano pa yung mga free traffic strategy na pwede mong gawin sa ginagawa mong business or promotion or marketing campaign, then you can watch episodes 1, 2, and 3 for this kind of strategy. Okay? So, yun siya. So, ito, may nilagay ako na pros and cons. Positive and negative feedback about using a free traffic strategy. So, I want you to understand this, okay, carefully. So, yung pros ng paggamit ng strategy, of course, it is definitely free. And you can post as many as you want. Okay? So, walang limit yon. Pero may negative side. Negative side, kaya kailangan talaga na i-balance mo yung paggamit nito. So, first of all, it really takes time. So, patience is the key. Hindi agad na magpo-post ka sa social media, mag-click agad yan. Okay? So, it really takes time. Kailangan na, gaya ng sinabi ko, yung secret formula, di ba, yung si Bess, kailangan mo na mag-build ka ng audience para ma-engage mo sila ng maayos. Kasi yung mga na-engage mo ng mga tao, yun yung convert mo into new sales, new downlines, or new customers. So, it really takes time. Kasi ako, nung sinumulan ko yung online marketing o yung affiliate marketing na ginagawa ko, hindi naman ako agad nagka-resulta. So, tuloy-tuloy ko pa rin siyang ginagawa. Okay? Tapos, hindi ko talaga tinitigilan yung pagpo-promote everyday. Tapos, yun, nag-spend pa ako ng pera para i-promote yung business ko para lang talaga makuha
ng leads or ng email. Okay? So, patience is the key. Kasi again, this kind of strategy is not a get rich quick. Alright? So, yun siya. If you wanted to, get more result, then you need to be consistent in doing this kind of strategy. So, eto need to be more strategic to make viral post. Yan, kailangan alamin mo how to make viral post para hindi ka na mahirapan kung paano magkaroon ng engagement dun sa ginagawa mong offer. Okay? So, ito din, yung negative side, prone siya to be reported as spams by the users. Kasi, hindi natin makokontrol kung paano yung maging reaction ng ibang tao, ba diba? So, kung ikaw, post ka ng post sa mga group na hindi naman related sa group page na yon, then itatag ka talaga as spam, ibablock ka ng mga tao yon. Kaya, gaya na sinabi ko, you need to be careful kung magpo-post ka sa mga group pages, sa mga fan pages. Make sure na okay lang na mag-post ka. Okay? So, basahin mo yung description ng group pages na yon or ng fan page na yon para maging safe ka. Alright? So, ito, very, very possible na matatarget mo yung incorrect people or yung mga uninterested people or yung mga tao na ayaw mong maka-work. Kasi nangyari din yan sa akin, no, nagpo-promote ako sa mga group page. Kasi pag sa group page, halo-halo yun, di ba? So, yung iba, mga opportunity buyers, opportunity seekers lang, na yung hindi talaga seryoso na gawin yung business, gusto na madali ang pera, mga ganun mga bagay. So, it's really very possible na ma-attract mo yung ganung klaseng tao kasi nandun ka sa isang place kung saan halo-halo yung klase ng tao. Doon ka sa maling place, kumbaga. Okay? So, yun. It's really very possible. Yan ang masasabi ko, na matarget mo yung mga hindi tamang tao. Kasi again, free strategy naman siya, wala kang binabayaran. Diba? So, most of all, you need to be consistent. Gaya na sinabi ko kanina, na hindi to get rich quick. So, kailangan na maging consistent ka sa pagpo-promote. Patience is the key. Kailangan gawin mo araw-araw, every now and then. Okay? Para makita yung ginawa mong lead capture page. Alright? So, yun siya. Yung isa naman, is tinatawag na paid traffic. So, ano ba yung mga paid traffic na yan? So, paid traffic, by the term itself, so, you need to buy traffic or kailangan mong magbayad para makuha ng large number of people to view your lead capture page. So, ganyan siya. Magbayad ka. Okay? Magbayad ka para makuha ng tao na mag-click or makita sa ginawa mong lead capture page. Okay? So, paano ba bumili ng traffic or ng audience or paano ba siya gawin? May mga social media platforms ngayon na nag-o-offer ng mga paid ads advertising. 'Di ba kung sa mga traditional na mga business, 'di ba nag-a-add sila sa TV, nag-a-add sila sa radyo para makuha sila ng customer or audience from the listeners or from the viewers. 'Di ba kasi may mga tao din na nanonood ng TV, pag makikita na ng ads na ginawa nila sa TV, then ma-attack nila ng mga taong 'yon. Tapos mapoprogram sa utak ng mga taong 'yon na ito hamburger, so kailangan ko pumunta kay McDonald's, parang ganun. Ito si Jollibee, may advertising si Jollibee, 'di ba, na bago, yung yung Davao ba 'yon? Or yung basta maraming advertise ngayon na nauuso. Okay? So, yung mga ads na yon, yung binabayaran sa TV. So, may mga ads din na binabayaran sa radyo para i-target yung mga tao na mahilig manood ng radyo. Sa online marketing, yung ginagawa natin is yung nag-ads naman tayo sa mga social media kasi maraming tao ngayon ang gumagamit ng social media, 'di ba? So, Facebook. So, may 53 million ata Facebook users ngayon. Nakita ko kanina sa internet statistics, statistica.com ata yun. So, may 53 something million Facebook users na sa Philippines
At yung Philippines is the 6th ata, rank 6 sa number number 6 ng maraming internet users sa buong mundo. Rank number 6 ata siya. So, yun. Rank number 6. Kita mo, napakaraming tao niyan. Okay, so yun, Facebook ads, yan, Instagram ads, ito. Yung Facebook, nag-allow din siya na makita yung ginawa mong ads sa Facebook sa Instagram. Kasi 'di ba parang binili na ni Facebook yung Instagram. So Google AdWords, yan siya. Medyo madugo to. LinkedIn ads, ito kung mahilig ka 'di ba, mga slide share sa LinkedIn, mga professional connection sa LinkedIn. So kung mahilig ka doon, pwede kang mag-ads doon kung nandun yung mga target market mo, lalo na kung nag-offer ka ng professional na coaching or professional na product, okay? Pwede kang mag-ads doon. Twitter, kung mahilig kang mag-Twitter at kung sa tingin mo nandun yung mga target market mo, then you can do Twitter advertising. And most of all, kung may video ka na gustong i-promote, then you can do YouTube advertising. Okay? So, YouTube advertising can be done using Google AdWords. So, yan siya. Interconnected yan siya lahat. Okay? So, ito yung ilan sa mga ads na pwede mong gamitin. Alright? So, yan. Facebook ads, Instagram, YouTube, Google AdWords, LinkedIn ads, and Twitter advertising. Na instead na i-advertise mo yung business mo sa TV or sa radyo, which na napakamahal, or instead na maglagay ka ng ads mo sa billboard doon sa EDSA, 'di ba? Napakaraming billboards na lumalabas ngayon, yung malalaking billboards na meron nga yung LED, yung para siyang movie, 'di ba, na gumagalaw na mga ads. Kung gusto mo na ganun, okay lang, pero mas mapamahal ka. Okay? Mas mapamahal ka. Kaya using this kind of ads, magiging parang low cost lang siya, kumbaga. So, napakarami pang tao na ma-attract mo if you're going to use this. Kasi halos lahat ng mga Pilipino ngayon, porket nasa bus, nasa MRT, or nasa mall, 'di ba, kumakain, nakaharap sa cellphone, nakaharap sa tablet, nakaharap sa computer. So, kahit saan na may internet, may data connection, then makikita at makikita nila yung ads mo sa internet. Okay? Kaya para sa akin, it's really very okay na mag-ads ka. Okay? So, yan siya. But for beginners, itong nire-recommend ko, yung Facebook ads. Kasi, madali lang siya compare sa other platforms. Ito kasi, sinubukan ko tong lahat. Actually, sinubukan ko tong lahat. Itong Facebook, Instagram, Google AdWords, YouTube, LinkedIn, Twitter advertising. Sinubukan ko tong lahat. At believe me, ang laki na nagastos ko na sinubukan ko tong Google AdWords, pati YouTube advertising. Pero konti lang yung nakuha ko na leads or konti lang yung nakuha ko na email. So, parang ang laki ng nagastos ko, tapos konti lang yung balik sa akin. Kasi again, nahihirapan ako na parang hulihin kung paano ginagawa ni Google AdWords yung pag-a-ads nila para makita agad, parang ganun. Kasi sa Google AdWords, mataas yung bidding. Kasi yung bidding doon, palakihan. Palakihan kung magkano yung kaya mong ibayad, depende sa keyword. Yung keyword, example, gusto mong mag-bid for the keyword na network marketing. So, kung maraming tao nagsisearch ng network marketing, then mas mataas yung bid mo or kaya mong ibayad. Example, kaya mong magbayad ng 100 pesos per keyword per ads. So, kung nanalo ka sa bidding ng keywords, then yung ads mo, yung parating ipapakita or yung parating unang ipapakita every time na magse-search yung mga tao sa network marketing. Gaya nito, 'di ba? Example, google.com. Parang ganito siya nag-work kasi. 'Di ba nakita niyo na pag sa Google may parang wala siya. Walang ads itong network marketing. Kasi tama bang spelling ko? Mali pala. Tignan natin kung may ads. Walang ads.
makita mo kung ad siya, kung may parang naka-yellow something na mag-a-appear, parang ganun, may yellow siya, color yellow na may nakalagay na ad. Okay, so meaning, paid advertising yon kay Google. Okay, so ganun yun. Ganun yung nag-work yung ads. Depende sa keyword or yung search na ginagawa nila or ginagawa ng mga tao. Kasi pag sa Google Ads din, advantage niya is that targeted talaga siya. Kasi yung tao talaga nagsisearch ng keyword na yon. Example, ako, gusto kong matutunan network marketing. Siyempre, itatype ko network marketing. Kung gusto kong matutunan prospecting, itatype ko prospecting. So, yan. Kung gusto mong i-position yung ads mo sa pinakamataas, then, kailangan mong mag-bid or kailangan mong magbayad ng mataas din. Parang ganun. Para ipakita yung promotion na ginawa mo. Same thing with YouTube. Diba? Usually sa YouTube, may mga ads na nakikita tayo pag diba? Nag-review tayo ng mga viral na mga videos. Example nung kay Jim Rohn kasi, may pinanood ako na video ni Jim Rohn na sobrang daming ads. Hindi ko alam kung ito yun. Ito wala tong ads. Diba, pag may ads kasi, napakaraming yellow dyan. So, pag maraming yellow dyan, meaning, may ads yon. Example, ganun yung mga ads sa YouTube. Tingnan natin kung may ads. Tingnan natin to kung may ads to. Ito wala tong ads kasi walang yellow. So, meaning, hindi pwedeng maglagay ng ads. Kasi pwede mong iset yung YouTube mo na not to monetize. Parang ganun. Basta nakita ko kay Jim Rohn last time. Tingnan natin to. Ito wala tong ads. Basta pag makita nyo yung isang video na may yellow dyan, tapos ito may something dito, tingnan natin. Last. Sana makita tayo ng page na tingnan natin kung meron dito. Ay, naka-ad block pala to. Ulit. Ito wala tong ads kasi wala siyang naka-yellow dyan. Okay, so I think alam niyo na kung ano yung mga ads kasi nag-appear yan siya every time na may pinapanood kang video tapos parang ika-cut. Tapos may ipapakita na video ng Nestle, video ng Olay, video ng Dove, parang ganon. Kasi yun yung mga ads na parati kong napapansin. Video ng Cream Silk, okay, nung Miss Universe na nagpo-promote sila ng Cream Silk tapos Miss Universe that time. Yung mga video ganon. So, yung tinatawag ng mga YouTube ads na dito sa YouTube. Okay, targeted din yung mga ads na yun kasi yung binabayaran mo is keyword. So, again, positioning din siya. The more na malaki yung ibibid mo, the more na ipapakita yung ads na ginawa mo. So, ganun siya. Okay? So, yan. Ito guys, again, yung, kung gusto mong madali ang way at willing kang mag-invest, okay, then, yun, I recommend Facebook ads. Okay, so bakit Facebook ads? Kasi again, that's the easiest platform of advertising for beginners. Madali lang siya. Tapos mas mura siya compare sa other advertising like sa Google AdWords, tapos sa YouTube. Kasi feeling ko yung mga majority na nag-spend ng ads sa YouTube, tapos yung sa Google AdWords, is yung mga company talaga na malaking profit or kailangan ng malaking profit. Okay, but kung ikaw, conservative ka, tapos kakasimula mo pa lang, then you can go for Facebook ads kasi you can advertise your business for 50 pesos a day, 50 pesos per day or 100 pesos per day. Okay? So, marami siyang targeting option. Pwede kang mag-target ng personality, pwede kang mag-target ng
specific keywords. Okay? So, maraming targeting option. And most of all, marami ng mga gumagamit ng Facebook ngayon. Even yung mga bata, 'di ba? Alam na nilang gumamit ng Facebook. Lahat ng mga millennials, okay, nandun na sa Facebook. Kaya para sa akin ha, kung beginner pa lang ako tapos gusto ko ng profit sa ginagawa kong business, then I'll do Facebook ads. Okay? So, yan siya. Ito din, ito pala, dinagay ko pala, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, Philippines is the top 6 sa, marami users ng internet or Facebook to, na sinerch ko, in Asia. Ito pa yung June 30, 2016. So, 2017 na ngayon. So, tataas yan siya. Kaya, as much as possible, gawin mo na tong online marketing as early as today, bago pa man maging huli ang lahat. Okay? So, importante na ma-position mo na yung business mo sa internet or ma-position mo na yung business mo or yung marketing mo sa internet para makapag-build ka ng network as soon as possible. Okay? So, yan siya. Ito yung example ng mga Facebook ads na siguro hindi mo na notice, but yung mga, di ba sa homepage, siya. Pag sa homepage kasi, di ba nakakita ka ng mga sponsored, ito, gaya nito, kay T. Harv Eker. Di ba? Pag itong nasa homepage, nakita ka ng mga sponsored ads, yun nakikita ko yung kay Adidas na sponsored ads parate. Okay? Sponsored ads, itong kay T. Harv Eker. Meaning, binabayaran niya to. Okay? Para ipakita sa napakaraming tao. Kita mo naman, taga saan to si T. Harv Eker, tapos na-reach niya ako na nandito ako sa Pilipinas. Tingnan natin kung bakit ko nakita to. Nakikita ba to dito? Ito, tingnan natin why I am seeing this. The reason you're seeing this ad is T. Harv Eker wants to reach people who have visited their website or used one of their apps. Tapos, who wants to reach people ages 18 and older who live in Metro Manila. So, basically, yung targeting option ni T. Harv Eker, yung nag-visit sa website niya, kasi mahilig ako mag-visit sa website niya. Okay, so tinatarget niya ako. Tapos, yung tao na ages from 18 years old and older. So, kasama na ako doon. Okay, nanirahan sa Manila. So, nandito ako sa Manila. Kaya ako nakita yung ad na to dahil tinatarget niya ako. Kaya sinabi ko dito na marami siyang targeting options. Okay? Yan, itong fan page domination, hindi din to sa Pilipinas, but they were able to target me. Kasi, nabasa ko tong ebook niya before. So, nire-retarget niya ako para sa course na ino-offer niya. Kasi nakasubscribe din ako dito. Okay? Binigay ko yung email ko sa kanya, kaya niya ako nire-retarget. So, ito, fan page, parehas lang. Ito kay Darren Hardy, hindi dito taga Pilipinas, but he's able to target me. Okay? Kasi, na-visit ko na din yung website niya before, tapos, nilike ko yung page niya. Okay? So, probably, yun yung targeting option niya. At itong Netflix din. Netflix, okay? Nakikita ko din to sa homepage ko. Kasi again, yun, siguro, isa ako sa mga target people nila. Okay? So, ito, si Bill Barron, taga-labas din to. Okay? But ang dami-dami taga-labas na nag-Facebook ads. Tapos tayong mga Pilipino, wala or konti lang. 'Di ba? So, dapat tayo yung pinakaunang mag-market sa kapwa natin Pilipino para tayo yung unang makatulong, 'di ba? So, yan siya, si Bill Barron, taga-ibang bansa, and he was able to target me as well. Siguro sa targeting options niya. At ito ang ginawa ko, of course, sa akin to, itong nakita mo sa left side. Tapos, itong sa right side, ito yung mga sponsored ads na sidebar, tinatawag na sidebar na ads, parang ganun. So, may option kasi sa Facebook ads na ipakita yung ads mo sa sidebar, something like that. Ito yung maging itsura. So, sponsored siya.
eto, taga-ibang bansa din yung mga tao yan. So, they were able to target me kasi nag-visit ako sa website nila before. So, tina-target nila ako. Okay? So, ito yung example ng mga ads na nagawa ko. Yung last time na pinromote ko yung isa sa mga business na ginagawa ko, which is affiliate marketing. Kikita ka ng commission every time na makakabenta ka ng product. Parang ganon. So, ito, ginawan ko siya ng ads. And, madami akong result. Kaya ako patuloy na ginagawa to. Marami akong result na nakuha from this kasi I was able to build 5,000 email list sa ginagawa kong campaign, okay, for just a couple of months. Okay? So, kung consistent mong ginagawa yung etong Facebook ads para mag-capture ng list or mag-build ng list mo, then it's very possible for you na ma-build mo yung list mo agad. Okay? So, yan siya. So, paano naman gawin yung Facebook ads? Facebook ads, punta ka lang sa facebook.com ads manager. So, sa paggawa ng Facebook ads, kailangan may fan page ka na na-create. Diba, pinakita ko na sa iyo before paano i-create yung fan page. So, I expect, kung hindi mo first time panoorin yung video na to, I expect na may sarili ka na ding fan page. Okay? Kasi isa yun sa mga activities na nilagay ko sa mga previous na episode. Kaya I hope talaga na nakagawa ka ng fan page mo. Kasi yung fan page ko, Site Pisanable. Kaya I was able to create Facebook ads because of ito. Ito may ano pa ako, may balance ako 979. Hindi ko pa nabayaran. Bayaran ko pa yan. Kaya nag-stop yung ads ko. Okay, so yan, 979 yung kailangan kong bayaran kay Facebook para mag-push yung naiwan kong mga ads. So, eto, again, punta ka lang sa Facebook/ads/ facebook.com/ads/manager. Tapos, punta ka lang sa ads manager. Pwede din gawing using Power Editor, pero mas easy yung ads manager for me kasi ito yung nakasanayan ko ever since. So, eto, pwede ka mag-create ng unlimited ads. So, gaya ng sinabi ko, you can create ads for 50 pesos per day. And, matatarget mo yung thousands of people. Kasi, kay Facebook, yung targeting, parang yung ano niya, kasi diba kay Google AdWords, bidding siya. Parang, the more na mas mataas yung bid mo, the more na ipoposition niya yung ads mo. Bali, positioning yung kay Google AdWords. Kung sino mas mataas yung maibabayad, siya yung parating na sa una or siya yung parating nakikita. Kay Facebook naman, kaya sinabi ko na low cost siya kasi kung yung babayaran mo, example, 50 pesos, is directly proportional to the number of people na papakitaan niya ng ads mo. Example, kung if you're willing to spend 50 pesos in a day sa ginawa mong ads, then of course, huwag kang mag-expect na ipakita yon sa 100,000 people. Siguro, papakita yon sa 2,000 people, 1,600 people na target, na nilagay mo sa target mo. Okay? So, yun siya. So, ganun nag-work si Facebook. Bale, mas kung the more na mag-pay ka, the greater the number ng tao na papakitaan niya ng ads mo. Okay, kaya ako, pag nag-ads ako, minsan, especially kung nagte-test ako ng ads, kasi sa pag-Facebook ads, pwede kang mag-test kung ano yung ads na maraming mag-click para yun na yung tataasan mo yung budget. Yun na yung optimize mo. So, ginagawa ko, 200 pesos para sa loob ng isang araw, malaman ko kung nag-click agad yung ginawa kong ads or sa loob ng 2 araw para malaman ko kung effective yung ads na yon or 2 to 3 days yung testing ko. Kaya mataas yung bid ko para makita agad ng maraming tao. Okay? But then again, there's no need naman na gawin mo din na taasan mo yung budget mo. Doon lang sa kung kaya mo. Okay? Kaya mong i-budget sa pag-Facebook ads. But then again, kung for 50 pesos, ipapakita ni Facebook yung ads mo for 1,600 or let's say 2,000 katao,
not bad. Kasi, yun yung pinakamadaling way para ipakita yung promotion mo. Kasi, unlike sa pag-post mo sa Facebook, sino yung makikita ng post mo sa Facebook? Yung friends mo. So, yung mga friends mo, hindi targeted. 'Di ba? Hindi interested sa ginagawa mong business. So, kung mag-a-ads ka sa Facebook, then, mataas talaga yung percentage. Kaya yung makakita lang nun is yung mga tao na sinet mo as target. Gaya ng pinakita ko dito kanina, 'di ba? So, nakikita ko yung ads ni T. Harv Eker kasi, eto, why am I seeing this? Kasi nilagay niya sa target niya, eto, yung mga tao na nag-visit sa website niya, yung mga tao na 18 years old na 18 years old and above na nakatira sa Metro Manila. So, parang ganon. Ganyan din yung makikita mo sa other sponsored ads. Pag may makita kang sponsored ads, pwede mong i-check kung bakit mo nakikita yung ads nila. Itong Pioneer. Pioneer sponsored ads to, meaning paid ads to sa Facebook. So, pwede mong check kung bakit mo nakikita yung ad na to. Why am I seeing this? Kasi, yan, tinatarget nila ako kasi ito yung nakalagay sa target nila na yung mga tao na may similar na like dun sa mga previous nilang customer. Tapos, yung mga tao na ages 20 years old to 55 na nakatira sa Pilipinas. So, syempre, pasok ako dito. Okay? Sa 20 to 55 na nakatira sa Pilipinas. At ito, people who may be similar to their customer kasi itong Pioneer, para siyang nag-offer kasi sila ng ng visa card, parang ganon. So, before, nag-apply ako ng card nila sa Pioneer, kaya siguro na-target nila ako. Okay? So, yan. Ganyan nag-work yung Facebook ads. Yan. Facebook ads manager. So, naintindihan nyo na kung how it works. Okay? So, ano yung difference niya compare dun sa other na mga advertising platform sa internet. Yan. Kung gusto nyo ng replay, guys, again, yung replay, ma-access sa Online Marketing Made Easy for Pinoy. So, comment ka below this video para masama kita sa group page na yon. Free access lang for the meantime. Okay? So, next naman na topic, ito, i-identify natin mga controlled and uncontrolled na mga ads or traffic getting audience. Okay? So, mga uncontrolled, yung hindi natin control. Okay? So, yan siya. Yung lahat ng traffic strategies, those are uncontrolled traffic. Kasi hindi mo makokontrol kung sino yung mga taong mag-click, hindi mo makokontrol kung mag-click sila or hindi, parang ganon. Hindi mo makakontrol kung sino yung mga taong matatarget mo. Okay? So, example there is yung social media. So, yung pagpo-post sa Facebook, sa Twitter, Instagram, Google, at LinkedIn. So, hindi mo control yung mga traffic na yun kasi hindi mo alam kung sino yung mag-click doon. Okay? Sa YouTube din, uncontrolled din siya kasi again, hindi mo din alam kung sino yung mga tao na makakapanood ng video mo. At yung guest blog traffic. Kasi yung guest blog traffic, parang, by the word guest, parang, fini-feature ka sa blog ng kasama mo or fini-feature ka sa ibang blog. So, yun yung tinatawag na guest blog traffic. So, hindi mo alam kung sino din yung mga taong magbabasa ng blog na yun, kaya hindi mo kontrolado yung traffic na yun. Yung controlled na traffic, para sa akin, yung email marketing. 'Di ba yung sa previous natin na topic before, yung email marketing, na-control mo yung traffic na yun kasi alam mo kung sino yung mga taong nasa list mo, 'di ba? Yun yung mga tao na tinarget mo. Of course, alam mo kung nagki-click sila ng link mo or kung pinapanood ba nila yung video na sinend mo kasi pwede mong ma-view kung sino yung mga taong nag-click sa mga taong hindi nag-click. Tapos, kung hindi sila nag-click or nag-open ng email, pwede mong i-resend yung email na yon. So, nakokontrol mo yung traffic, nakokontrol mo yung information na binibigay sa kanila. Okay? So, paid advertising din. So, nakokontrol mo kung ilan yung number of people na papakitaan mo ng ads mo. Nakokontrol mo kung sino yung itatarget mo ng mga tao. Okay? So, yung affiliate din,
controlled traffic din siya para sa akin kasi you can control kung sino yung mga tao na o-offeran mo ng parang business mo. Kasi yung affiliate, gaya ng ginagawa ko, affiliate ako, yan, nakokontrol ko yung traffic by doing paid advertising. Okay? So, ganyan siya. So, again, yung recap, ito yung big picture ng online marketing. So, tapos na tayo. Okay? So, kung hindi mo pa napanood yung mga previous na episodes, punta ka lang sa Online Marketing Made Easy for Pinoy. Nandun yung mga replay ng mga training natin. Okay? So, make sure na panoorin mo yung lahat para maintindihan mo yung concept ng online marketing at kung paano mo i-implement sa ginagawa mong business as soon as possible. Okay? So, again, ito yung mga episode na nakita mo. So, episode 10 today, connecting the dots and getting audience for your campaign. So, make sure na makapag-follow through ka. Alright? So, if you want to get more traffic or audience to your lead capture page, you need to either control or own the traffic. So, you need to really invest. Kasi again, kung free traffic yung gagawin mo, okay lang, but it really takes time. So, matagal yung pagkakuha mo ng resulta, unlike sa pagkuha ng paid traffic or if you're going to buy traffic from Facebook. Okay? Mas mabilis yung ganun para sa akin. Basta alam mo lang kung paano siya gawin. Right? So, ngayon, may gusto akong i-share sa'yo. So, may i-offer ako sa'yo na 2 bonus training. This is only for serious entrepreneurs na gustong matuto ng Facebook ads. Okay? Kasi yung pinakita ko sa inyo kanina, concept lang yon on how it works. Pero ito, this is about how you can implement it, how you can do it, at paano mo gagawin sa business mo. Alright? So, ito, yung 2 bonus training, isa is about Facebook ads training. Ito yung training na ginawa namin. Ito, ginawa ko at ng kasama ko sa team ko para sa mga members namin. Okay? Facebook ads, may mga question and answer din. At yung isa, training na ginawa din namin sa team namin. So, 2 bonus training yung makukuha mo. Okay? About Facebook ads. Kung seryoso ka talaga na gawin yung Facebook ads. Paano mo makukuha yung training na yon? Of course, gusto ko malaman kung seryoso ka. Seryoso ka talaga na mag-excel sa ganitong business. So, yung bonus training na yun, makukuha mo kung kukunin mo yung semi-annual special offer na this month of February only about Capture Page Builder and Blogging Tool. So, if you're going to purchase this tool for 6,990 pesos, mura lang siya kasi tataas na ng magkano ba? 12, 13, 16,000 next month. Okay, so hindi na maging available yung 6,990 for the tools. Kaya nga special offer this month of February. Then, just click this link, save from the bundle. Okay, na nakapost din sa group page natin sa Online Marketing Made Easy for Pinoy para makuha mo yung bonus training about Facebook advertising. Okay? So, yun siya. At ito, bibigyan ka namin ng access sa membership group page. Itong One Dream Team kasi yung pangalan ng team ko. So, closed group yan siya na exclusive for our members only. So, we currently have 352 members and growing. So, yan, nakalagay yung mga training na ginawa namin sa team. And mamayang gabi, we're going to have another team coaching with question and answer kung may questions sila regarding sa ginagawa nila. At of course, magkakaroon kami ng website exclusive for our team as well, kung saan doon namin nilalagay yung mga training na ginagawa namin for our team, pati yung mga seminar and coaching na gagawin namin in the future. So if you want to access them, then just get the semi-annual special offer of the tools na gagamitin mo, must have to, okay? Walang exemption. Ito talaga yung kailangan mong gamitin sa promotion mo. Kung gusto mo talaga ng long-term na promotion. Okay? Para ma-implement mo lahat ng mga trainings natin, gawin mo na agad to habang maaga pa. Alright? So, hanggang February lang to. Again, 6,990 only, and it will increase to 16,000
by month of March. So, kailangan na kunin mo to para makasave ka. Okay? Semi-annual. So, bago ko tapusin yung training na to, ito, may kukwento ako sa inyo. Wait lang. Kanina, nanood ako ng isang video or isang, di ba yung movie na The Founder? Story about McDonald's. Okay, so, yung story ni McDonald's on kung paano nag-start yung McDonald's. Yung McDonald's daw, yung totoong founders nun, yung McDonald's brothers. Tapos, si Ray Kroc, diba yung kilalang founder ng McDonald's. Si Ray Kroc kasi, businessman siya na nag-offer or nagbebenta siya ng parang, ano ba yon? Basta yung paggawa ng milkshake, parang gano'n, na multi-purpose ata yon, na basta paggawaan siya, isa siyang machine na yung purpose is gumawa ng maraming milkshake. Binebenta niya sa iba't ibang businessman, tapos ilang beses siyang na-reject. Yun yung story niya. So, yung one time, na pakinggan niya yung McDonald's na nag-order sa kanila ng milkshake, parang gano'n, na machine daw. Pero sabi nung isa sa mga brothers na siguro we ordered that by mistake. So yung ginawa ni Ray Kroc, pumunta siya dito sa store nila, sa McDonald's na store, kung saan nandun yung McDonald's brother. Tapos yun, tinanong niya kung how it started, kung bakit nabuo yung McDonald's. Kasi maraming taong nakapila. Bali, perfect yung place, kumbaga, na nilagyan nila ng McDonald's na store. Tapos maraming taong nakapila doon. Kasi yung pinakaunang McDonald's, para siyang drive-thru, na walang dine-in. So, ganun. Parang nabalot-balot lang ng papel. So, yun siya. Walang dine-in, drive-thru lang. So, yung kinausap niya yung brothers kasi nakita niya yung potential ng McDo. So, ginawa niya, nag-offer siya ng franchising. Okay? Sabi ng mga brothers na na-try na namin yung franchising dati pero hindi nag-work. So, yung mga franchise namin na nagawa before, bali nag-close na daw, parang ganon. So, sabi ni Ray Kroc na bakit anong problema? So, wala ba kayong maayos na salesperson or wala ba daw nagpo-promote, parang ganon. So, sabi ng brothers na meron naman, we have the right person daw, parang ganon. Pero hindi lang talaga siya nag-click. So, yung nangyari, since persistent talaga tong si Ray Kroc, bumalik siya ulit dito sa store ni McDonald's, kahit malayo doon sa tirahan niya. Okay? So, bumalik siya dito, kinausap niya yung brothers na, sige, gusto ko na maging isa sa mag-franchise ng McDonald's. Okay? So, yung ginawa niya, nag-franchise siya ng McDonald's, and then, naging aggressive siya, kumbaga, naging aggressive siya na maghanap ng ibang magpa-franchise na McDonald's. Kasi gusto niya, yung plano niya is si McDonald's hindi lang siya maging local, but maging sikat siya sa buong Amerika. So, yung nangyari, dahil sa pagiging aggressive niya, dahil sa naging futuristic siya, nakita niya yung potential ng McDonald's. Kasi, di ba si McDonald's, parang na-amaze siya kasi parang naging automated na yung system. Kasi si McDonald's kasing original, may system na talaga. May tagagawa ng burger, may tagagawa ng fries, may tagabalot, may nagasalang ng Coke, tapos may nandun sa cashier. So, nakasystematize na siya dati pa. Kaya humanga si Ray Kroc na ganun, nakasystem na. So, kahit na parang hindi na siya mahirap gawin na business, kumbaga. Kaya siya nagka-interest na i-franchise yung ganitong business kasi doon. So, yung nangyari, kahit isa siya sa mga nag-franchise ng business na yon, ginawa niya, parang inown niya yung McDonald's. So, ginawa niya is kumausap siya ng mga kaibigan niya, ng mga business person na mag-franchise ng McDonald's. Kaya, yun, nagkaroon ng mga franchisee, tawag doon, diba? Nagkaroon ng mga tao na nag-franchise ng McDonald's sa kahit saang places ng Amerika. So, ngayon, nagkaroon ng problema si Ray Kroc
Kasi, parang nagkaroon siya ng financial problem kasi napakarami nang napasok na magfa-franchise ng McDonald's pero siya, wala pa rin siyang enough na kita. So, yung ginawa niya, yung strategy niya kasi is para niyang ginawang real estate yung McDonald's. Franchising pa rin siya. Gumawa siya ng McDonald's Franchising Corporation kung saan siya yung namahala ng mga franchise. Tapos siya yung nagbibigay ng location ng mag-franchise. Tapos magre-rent lang yung gustong mag-franchise sa location na yon. So magbabayad sila ng renta para maging yun yung kumbaga maging expenses ng place na yon. Okay? So, nangyari, dahil hindi nag-agree yung McDonald's brothers sa gusto niyang mangyari, kasi si Ray Kroc, aggressive talaga siya na i-expand yung business niya. Kasi nakita niya yung possibilities, nakita niya na yung automated system na yon, yun yung magbibigay sa kanila ng fortune. Na nakita niya talaga na madali lang siyang i-duplicate, madali lang siyang gawin, at alam niya na madali lang ituro din. At alam niya talaga na in the future, malaki yung possibility na uunlad yung McDonald's. Hindi nakita ng McDonald's brothers yon yung possibility na yon kasi parang natakot sila. Natakot sila kasi hindi sila ready na magkaroon ng malaking franchising na business. Hindi sila ready na i-franchise yung McDonald's burger nila, though yun yung pangarap nila. So, nag-hold back sila dun sa pangarap nila kasi natakot sila. Kaya ginawa ni Ray Kroc, gumawa siya ng McDonald's franchising company. So, ginawa niya, binili niya yung McDonald's na original, tapos binayaran niya yung McDonald's brothers para sa royalty ng pangalan. Kasi ayaw niyang palitan yung McDonald's na name, kaya binili niya yung royalty. So, binayaran niya yung McDonald's brother kasi hindi sila sang-ayon sa gustong mangyaring expansion, sa gustong mangyaring parang innovation, or sa gustong mangyari ni Ray Kroc sa business na ganito. Kasi kay Ray Kroc, ayaw niya na maging hamburger business lang yung McDonald's kasi gusto niya na yung fast food chain nila maging sikat, maging famous sa buong United States, sa each family, each kids, parang yung family yung target nila. So, hindi nag-agree yung McDonald's brothers na yan kasi natakot sila, nagkaroon sila ng fear, kaya yun yung nag-hold back sa kanila na mag-expand. Kaya nangyari, they lose, okay? Yung McDonald's brothers, natalo sila kay Ray Kroc. Okay? Kasi, bakit sila natalo kay Ray Kroc? Kasi nga, natakot sila, hindi nila nakita yung future, hindi nila nakita yung potential na meron yung business nila. Kaya nangyari, since aggressive si Ray Kroc, kaya ngayon, si Ray Kroc yung nakilalang founder ng McDonald's. Kaya nangyari ngayon, si McDonald's, marami ng mga franchise. Kaya ngayon, naging successful si McDonald's. Yun. So, nangyari yon dahil si Ray Kroc aggressive. Si Ray Kroc, alam niya kung ano yung potential na meron yung business niya. Alam niya na in the future, yun yung kakailanganin ng mga tao. Okay? So, naniniwala siya sa brand niya at alam niya na kung gagawa siya ng paraan ngayon, then, mangyayari yung gusto niya. Kaya, naging successful yung McDonald's dahil sa ganong ugali niya. Okay? So, shinare ko itong story sa inyo kasi gusto kong malaman nyo na kung gusto nyo na maging successful or magkaroon kayo ng malaking sale, kasi big lesson din siya sa akin, then, we need to see the future. Parang ganon. Kailangan na makita natin yung opportunity na meron tayo ngayon. 'Di ba? Opportunity to learn, opportunity to study everything about online marketing. Then, we should not take it for granted. Okay? So, wag nating i-take for granted tong mga learnings na to, and I hope na i-apply nyo agad.
Kasi again, darating yung time, lalo na pataas yung trend ng internet users at yung internet ngayon sa Pilipinas. May mga papasok na parang malaking offer ng internet bandwidth, 'di ba? Yung speed ng internet tataasan na ng mga telecommunications company. So, malaki yung possibility or malaki yung potential ng ganitong strategy if we're going to implement it right away sa ginagawa nating business. Yes, kailangan natin ng puhunan or investment, but if you're really an entrepreneur na nakikita yung future ng business mo, then I believe na darating yung time na mababawi mo lahat ng investment na yun. Kasi again, lahat ng negosyo kailangan ng investment. Okay? So, swerte lang tayo kasi yung investment na kailangan natin is konti lang. Okay, minimal yung investment na kailangan natin sa gagawin natin na campaign. Kaya I really hope na i-take advantage nyo tong training na to, na aralin nyo at mag-take action tayo, especially na last episode natin today. And be aggressive in applying this strategy sa ginagawa mong marketing. And be patient, be perseverance, okay? Kasi kung maging persevere ka, hindi ka titigil, makukuha mo yung result na gusto mo. Gaya na nangyari kay Ray Kroc. Even though na nagkaroon siya ng financial crisis, but still, nakuha niya maging successful. Okay? So, ginawa niyang challenge yung mga ganong mga challenges, ay ginagawa niyang challenge yung ganong mga problema to excel. So, ganun din guys, hindi maging madali yung journey niyo sa pag-aaral nitong online marketing. But then again, just be patient. Okay? So, aralin nyo nang maigi at be persevere. Okay? At wag tayong titigil hanggat hindi natin nakukuha yung result natin. Okay? So, yun lang yung gusto kong i-share. And I hope na nagkaroon kayo ng lesson dun sa story behind McDonald's. Tingnan nyo, kahit hindi sa kanya nakapangalan yung franchise niya, kasi Ray Kroc, pangit daw pakinggan. Kaya binili niya yung McDonald's na pangalan sa McDonald's brother. Siya yung naging successful instead yung yung magkapatid, diba? Dahil natakot sila. So, ganun din, wag tayong matakot. Just be brave, be strong, and do whatever na kailangan mong gawin para sa ginagawa mong business. And most of all, para sa family mo. Kasi at the end of the day, you're doing this not for yourself. You're making all of this not just because to earn money, but because to get the life that you wanted for yourself and for your family. Okay? So, yun guys, and thank you so much. So again, ito yung makukuha mo, nilagay ko pala. So, online marketing tools, combo, yan, Rocket Pages or Capture Page Builder plus blogging tools, and ibibigay ko sa iyo yung access ng dalawang Facebook marketing and Facebook ads training. So, free access to our membership site and Facebook group page ng One Dream Team for only 6,990. But then again, this month only. Next month, it will increase to 16,000. So, it's better na mag-take action ka na ngayon. Huwag kang matakot and believe. Believe in your product. Believe na mag-work to sa'yo. Okay? So, post your questions below and share the video. So, cheat sheet and complete edited replay will be posted tomorrow inside the closed group page. So, thank you again for watching and thank you sa pagsusubaybay sa online marketing made easy for Pinoy training series. And please, please, please take action. Kasi maging useless tong lahat kung hindi ka magte-take ng action. Okay, so thank you so much. And again, my name is Sai Pisanable, your online marketing coach. Bye for now.